FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at sa 102.1 FM Isabel. Ito rin na mapapakinggan sa audio streaming sa www.radiomaria.ph at sa www.radiomaria.org. Makinig sa live broadcast mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, at sa rebroadcast Lunes hanggang Linggo, alas 10 ng gabi, at alas 2 ng madaling araw. Ito rin ang mapapakinggan sa lalawigan ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, at Bataan, at sa pamamagitan ng Comclark at sa mga affiliated na cable TV networks, ang High-Tech Cable TV, CLC TV, ACCTN, Golden Eagle Cable Corporation, Gold Shepherd CATV, Mayarama Cable TV, CLC Rainbow, NSCV, Apollo Live Cable TV, at Marivelis Space Cable. Magbahagi sa mga talakayan sa pamamagitan ng sumusunod. Text line number 0918-629-6310, landline number 982-1789 at 982-1514, o mag-email sa info.phi@radiomaria.org, Facebook at website ng Radio Maria. Welcome po sa pangalawang bahagi ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin po ay nakatutok sa atin pong himpilan, ang Radio Maria. At tayo po ay magpatuloy sa atin pong talakayan on legitimate defense. Tumungo po tayo sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2266. The efforts of the state to curb the spread of behavior harmful to people's rights and to the basic rules of civil society correspond to the requirement of safeguarding the common good. Legitimate public authority has the right and the duty to inflict punishment proportionate to the gravity of the offense. Punishment has the primary aim of redressing the disorder introduced by the offense. When it is willingly accepted by the guilty party, it assumes the value of expiation. Punishment then, in addition to defending public order and protecting people's safety, has a medicinal purpose. As far as possible, it must contribute to the correction of the guilty party. Sa Gospel of St. Luke, chapter 23, okay, verses 40 to 43, ay may pagpapaalala din na binabanggit ang atin pong Panginoong Hesus Kristo. Basahin lamang po natin kung ano ang nasasaad sa banal na kasulatan. That is Luke chapter 23, 40 to 43. Patungkol po sa mga bagay na ito. But the other rebuked him, saying, Have you no fear of God? You who receive the same sentence as he did? For us it is just. This is payment for what we have done. But this man has done nothing wrong. Turning to Jesus, he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus replied, Truly, you will be with me today in paradise. There is a legitimacy to punishment, especially because there is an injustice done. There was a harm done against other people. And the justice must be given in such a way that the punishment is proportionate to the harm done by the aggressor. Now, the legitimacy of giving punishment is in the power of the legitimate civil authority. Ang sabi nga ng atin pong katekismo, anumang pagsusumikap ng isang pamahalaan para pigilan ang pagkalat ng mga pag-uugaling hindi maganda, mga pag-iisip na hindi tama
at mga gawain na nakapagdudulot ng sakit sa karapatan ng ibang tao at sa buhay ng ibang tao at sa mga pangunahing mga batas ng isang lipunan ay isa lamang karapatan at tungkulin ng pangangalaga sa kapakanan at kabutihan ng nakararami. At ang pagsusumikap ng Estado na pigilan ang anumang masamang mga gawain ay nagbibigay po sa kanila ng karapatan na magbigay din ng punishment laban sa mga masamang mga gawa na isinakatuparan ng mga threats sa common good, threats sa buhay ng iba, threats sa karapatan ng marami sa kanilang buhay at sa kanilang kabutihan. But then, wag po sana nating iisipin na ang punishment is a form of condemnation. Malimit po kasi tayo, meron po tayong hindi magandang notion when we speak of punishment. It is as if a condemnation of our person. It is a condemnation of other people. It is a condemnation of the rights of those people who became aggressor to others. At kapag ganito po ang mangyayari, palaging ang punishment ay mabigat ang dating. Palaging ang punishment ay negatibo. Palaging ang punishment ay titignan bilang isang suffering. However, the Catechism is reminding us, huwag sanang lumalim na ganito ang tingin natin sa mga punishments. Or else, talagang ang mga punishments ay magiging trauma. Okay? At magdudulot ng trauma sa mga tao na binibigyan ng punishment. Kaya nga tingnan niyo yung mga bata ngayon, when they see na, you will be punished. Ako, very traumatizing ang ganyang mga pananalita para sa kanila. At yung iba talagang tinitignan yung punishment as something na pabigat, something na hindi maganda, negatibo. Huwag dapat tanggapin. Parang ganun, Kaya nga ang iba ay nagiging very reluctant sa mukha ng punishment. Now, if we are going to explain well what this punishment really is, ang pagmumulan po natin ay kung ano ang sinasabi ng atin pong simbahan bilang pagtuturo upang maunawaan at maintindihan natin ang punishment. Ano ang sabi ng ating simbahan? Punishment as the primary aim of redressing the disorder introduced by the offense. Ang punishment ay isang gawain ng pagtatama sa isang mali na nagawa. Isa itong gawain para itama ang isang pagkakamali. Now, kung tinanggap ng taong nagkasala ang punishment na ito, then it becomes an expiation to the sin or to the harm committed. At kapag sinabi po natin na expiation, ito po yung paglilinis, ayan, pagpapatawad, ayan, sakripisyong hain, para sa pagtatama ng kasalanan o maling nagawa. Okay? So yan po yung ibig sabihin ng expiation. Now, punishment, in addition, sabi ng ating katekismo, to defending public order and protecting people's safety, has a medicinal purpose. Yun. Ang magandang dapat na maipakilala at maisip lagi natin when we hear punishment. Kaya yung mga kulungan, yung mga penalties, okay? So, yung iba pang mga punishment forms, na atin pong nararanasan sa atin pong buhay bilang isang sambayanan, lalo't higit dahil may mga violated rules and laws, ang lahat ng mga ito ay medicinal in purpose. Bakit po medicinal in purpose? Because they must contribute to the correction of the guilty
party. Yun. Para maitama ang mga mali. Para maturuan, ma-rehabilitate ang mga nagkasala. Kaya nga ang punishment ay medicinal in purpose. Tignan po ninyo ang tawag sa atin pong mga kulungan. Hindi po dapat jail. No? Hindi po prison. Okay? Kung hindi correctional. Okay? Para nang sa gayon, ang atin pong mai-imagine dyan ay hindi lamang natin dyan ikinukulong upang itago at huwag nang palabasin upang ma-curb ang kalayaan ng mga taong yan na gumawa ng mas malalim at mas malalaki pang mga kasamaan at hindi mabubuting mga bagay para sa kanilang kapwa-tao at sa lipunan. Hindi po. Kung hindi, ang atin pong mga kulungan o preso ay dapat tinitignan natin as correctional. Inilalagay po natin sila dyan to rehabilitate them, to help them correct their wrongdoings, to help them correct their behavior. Kaya nga po, napakalaki din ng tungkulin ng pamahalaan, lalong-lalo na ng mga naka-assign sa mga correctionals po natin. No? Ang Bureau of Jail Management and Penology, yan ang nasa Bureau of Corrections, yan ang mga yan. Kailangan ay gampanan talaga naman nila yung kanilang tungkulin na tulungan yung mga nasa mga preso ng pagbabago. Tulungan ang mga nasa mga kulungan na talagang ma-rehabilitate ang kanilang mga behavior at maitama nila ang kanilang mga maling nagawa. So, tingnan ninyo kung gaano po ka-integrated yung atin pong pananampalataya. Kung papaanong pinagtutuunan niya ng pansin ang mga bagay na ito. Na kung minsan, ang iba'y hindi na pinagtutuunan ng pansin. But you see, our faith, as mentioned here in our catechism, is really well-rounded. That it touches every sector, it touches every aspect of human life. And there is always a reflection and a teaching of the church that is responsive to the needs of every human dimension, every societal dimension. So beautiful this faith is that we have, that indeed, we can really be proud of. Okay? A faith that we can really tell the world, hey, I'm a Catholic. And if you're going to read the catechism, if you're going to read all the documents of our churches that teaches us the doctrines of our Catholic faith, based on the sacred scriptures, based on the sacred tradition, and with the magisterium of the church, you will see how well-rounded it is, how beautifully it touches every human and societal aspect, how it addresses every circumstance and every need that there is. Wow! Napakaganda ng pananampalatayang ito. Kaya't hindi talaga maipagpapalit kanino man na ito nga ay isang pananampalataya na iniwan ng ating pong Panginoon, na pananampalataya na dapat ay ibahagi sa iba, ipakilala sa ating kapwa, pananampalataya na talagang magdudulot sa atin ng kabuuan ng ating mga sarili nang makaakyat tayo sa kalangitan ng buong buo at hindi kulang. Sa pagpapatuloy at sa pagtatapos, basahin po natin ang panghuling paragraph ng legitimate defense, ang paragraph 2267. Assuming that the guilty party's identity and responsibility have been fully determined, the traditional teaching of the Church does not exclude recourse to death penalty. If this is the only possible way of effectively defending human lives against the unjust aggressor. If, however, non-lethal means are sufficient to defend and protect
people's safety from the aggressor, authority will limit itself to such means, as these are more in keeping with the concrete conditions of the common good, and more in conformity with the dignity of the human person. Today, in fact, as a consequence of the possibilities which the state has for effectively preventing crime, by rendering one who has committed an offense incapable of doing harm, without definitively taking away from him the possibility of redeeming himself, the cases in which the execution of the offender is an absolute necessity are very rare, if not practically non-existent. Sabihin po natin na ang mga forms of punishment na pinapayagan ng simbahan ay iba-iba. Sa pagkakulong, ito po ay dapat na tinitignan po natin as medicinal in purpose. However, sa pagkakulong may mga iba't iba pang mga levels. Lifetime, semi, meron yung mga short stay, for correction of behavior, sa loob ng mga preso. However, sinasabi ng ating simbahan na meron pa rin naman iba. Sabi niya, okay, sabihin na natin na tunay na na-identify na yung tao at talagang nakitang siya'y responsable sa nagawa niya na malaking pagkakamali at siya ay talagang guilty at lahat ng mga pamamaraan ay na nagawa na to determine that he really is guilty. The traditional teaching of the church says it does not exclude death penalty. Pwedeng payagan ang death penalty. Ito ay katanggap-tanggap sa ating simbahan, ang death penalty. Kung, ito po ang mahalaga kung ito lang po ang posibleng daan upang epektibong maprotektahan ang buhay ng mga tao laban sa unjust aggressor na ito. Say for example, kung ang unjust aggressor ay naikulong at siya ay may malaking kapangyarihan at impluwensya na may malaking following ng mga tao na maaari pa rin naman siyang ilabas sa kulungan upang mas makapaghasik pa rin ng lagim at siya ay makapagdulot pa rin ng kapahamakang malaki laban sa maraming mga tao, at wala nang ibang pamamaraan na ikulong mo na siya sa Alcatraz, nagawa mo na siya ng sarili niyang kulungan sa ilalim ng dagat para manatili lamang siyang buhay, but then still ay meron pa ring mga tao na ang kanilang loyalty ay sa kanya at hindi sa Diyos, at talagang ililigtas at ilalabas siya para nang sa gayon ay makagawa pa rin siya ng malaking kaguluhan na makasisira sa karapatan at buhay ng iba. Then the legitimate and only recourse allowed by the church traditionally is through death penalty. However, the church further teaches us, kung meron pa namang non-lethal means, ibig sabihin, pwede pa rin naman yan na maparusahan sa pamamagitan ng reclusion perpetua, okay? Yung lifetime imprisonment. At itong mga ito'y pamamaraan na sapat na para maprotektahan ang kapakanan, seguridad at buhay ng tao laban sa agresor, ang mga nasa otoridad ay dapat limitahan lamang niya ang kanyang sarili sa pamamaraang katulad ng reklusyon perpetua. Wala nang iba pa. Kung sapat na ito at alam ng pamahalan na ito'y sapat na, huwag nang payagan dapat ang death penalty. Bakit? Kasi it is more in keeping with the concrete conditions of the common good. Isipin din yung kapakanan ng tao para sa kanyang pagbabagong buhay.
And it is more also in conformity with the dignity of the human person. Para nang sa mabigyan pa rin naman siya ng pagkakataon na talagang matanggap niya yung medicinal purpose of punishment, which is rehabilitation and correction of one's behavior. So, sa mga nagnanais ng death penalty, tanungin natin ang ating mga sarili. Ganun na nga ba talaga kasama ang taong ito na hindi na mabibigyan ng pagkakataon na magbago? Ganun na nga ba talaga siya ka-dangerous sa buhay ng iba para ang taong ito ay kitilan na natin ng buhay at huwag nang bigyan ng pagkakataon na itama ang kanyang sarili sa harap ng Diyos at ng sambayanan? Isipin po natin ng mabuti, wala bang pag-asa ang biyaya ng Diyos para sa taong ito upang hilingin natin na siya ay humarap sa death penalty? Let us always think, legitimate defense is always and only legitimate because of the protection of one's life. But there is also a charge to those who protect their lives, that after protecting their lives, they should also protect the life of other people because of love. Because of love. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Muli, ito po si Father Raymond para po sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay.